Ayun, so, last time natapos tayo dun sa ano, sa first part ng design of, tension members 'no. So, dito tinry nating i-design yung plate na may sabi given sa'tin yung haba, tapos binigay yung condition, 'di ba, yung loadings. Tapos kinuha natin yung ano, yung magiging size niya assuming na 1 inch yung thickness. Okey, pagkakuha natin ng size na adequate for, fracture and yielding, chineck natin siya for ano, slenderness, ratio 'no, which is, dapat hindi siya lalagpas ng 300. Okay, so, gano'n yung ginawa natin for LRFD, gano'n din sa ESD. So, meron lang konting differences sa few numbers 'no. Ano bang basic na ano nito, na difference lang, yung load combination, magkaiba lang sila ng load combination, tapos yung multiplier doon sa ano, do'n sa, capacity natin, 'di ba? Kapagka ano, 'pag LRFD 0.6, 0.9, 0.75, then kapagka ASD ano siya, 0.6 and 0.5 'no. Other than that, the procedure is ano, exactly the same, exactly the same. Okay, so ayun, dito naman, discuss natin, threaded rods and cables. Okay, so, there are certain ano, load tuloy, members, tension members that are ano, that do not have to satisfy yung requirement ng ano, ng slenderness 'no. Kasama diyan yung mga ano, mga rods and cables. Okay, sabi dito when slenderness is not a consideration, okay, rods with, circular cross sections and cables are often used as, tension members no. So, ito yung mga ano, mga, members na nandoon sa ano natin, sa frame natin, pero ine-expect natin na tension lang yung iki-carry niya 'no. Ibig sabihin kapagka ano, kapagka for some reason 'no, kapag nag-move yung ano, nag-move yung structure natin in a way na magiging ano siya, na mag-a-act siya as ano, as a compressive member, ang nangyayari ano lang siya, basta hindi lang siya nag-ano, hindi lang siya po-perform, okey, hindi siya nagre-resist, okey. Para ma-imagine mo siya siguro sa cable, 'di ba ang cable puwede mong hilahin pero hindi mo siya puwedeng itulak, 'di ba? Kasi kapag tinulak mo walang mangyayari, hindi magre-resist yun, 'di ba, magbe-bend lang siya. So yun yung concept nun 'no, ang tawag dun ay mga tension members lang. Okey, kasi other than that kung usually 'di ba halimbawa kunyari meron kang brace, ano siya, eh, usually, compression member na tension member. Okey, tension member siya depende kung paano yung movement ng building mo or yung pag-sway ng ano mo, ng frame mo. For example, okey, for example meron ka ditong ano, frame 'no, ayan nakaganyan yan, tapos eto yan naka-brace, tapos meron kang lateral load pa ganyan. Okey, etong part na ito, itong brace na 'to, ang may experience ito ay compression, tapos ito namang nandito ang may experience ito ay tension, 'di ba? Paano mo ma-imagine, 'di ba, kapag ito ganyan, 'di ba, 'pag nag-move yan pa ganyan, 'di ba, etong part na 'to mako-compress, etong part na nandito, 'di ba, hahaba. Okey, imagine niyo lang yung deform shape niya, tapos yun yung made-de-decide kung siya ay compressive or tension member. Okey, ngayon, there are members 'no, kapagka bracing na dine-design natin for both compressive and tensile forces 'no, so gano'n siya in-actual. Okey, pero what if for some reason, gusto mo lang na maging tension member siya. Okey, so one option is puwede nating gamitin yung mga members na ganyan, sobrang ninipis 'no, na kapagka minodel natin siya dun sa ano, sa software natin, ise-set natin siya as tension member. Okey, ano ibig sabihin ng tension member lang kung zero compression siya, ang mangyayari kapagka ito nag-sway pa gano'n, eto wala siyang forces na mare-receive. Okey, ano ibig sabihin nun, whether nandiyan siya or wala, hindi nagma-matter. Okey, so parang gano'n yung nangyayari. Nine-neglect siya sa calculation ng ano, ng, transfer ng forces in case na maging compression member siya. Okey, so ang mangyayari tension member lang siya. Ngayon kapagka lumipat siya dun sa kabilang sa kabilang ano, direction, kapagka gumanon, 'di ba ito dati compression, okey, pero nine-neglect natin sa calculation. Pero kapagka sa kabilang direction na yung ano, yung swaying, okey, ang mangyayari gagana na siya ngayon kasi tension member na siya ngayon. Okey, so, gano'n siya in ano, in the, tawag dito, in the, structural design, process in actual kapagka minodel mo siya sa STAAD or ETABS or any, preferred, software 'no. So gano'n yung mga tension members 'no. Ngayon in actual, ano yung itsura ng mga tension members? Depende, eh. In actual puwedeng hindi lang basta rod, hindi lang basta cable. Okey, so in actual, merong mga advanced na procedures na ginagawa in a way na yung mga W section halimbawa kung gagawin mo siyang braces puwede rin siyang mag-act as tension member lang. Okey, may detailing para dun. Okey, tsaka ano may setting dun sa ano, sa software, okey. Anyway, so focus tayo sa ano, sa cables and rods. Okey, so ngayon, yun nga, cables and rods usually makikita mo yan as a tension member, saan mo madalas makita? Sa roof, 'di ba makita mo sa roof?
Kasi kadalasan kapag gagawa tayo ng halimbawa, mga metal buildings, for example, yung sa gym, 'di ba makita mo, 'di ba yung column nandun sa one side, 'di ba? Marami doon sa isang side, doon sa pahaba, 'di ba? Kung pa ganyan siya, 'di ba? Andito yung mga column, marami. Tapos yung dito, minsan meron, minsan konti, 'di ba? Okay, pero basta majority pa ganun. Ngayon, ang pinaka-frame mo, 'di ba? Kung pa ganun siya, yung mga pa ganun, 'di ba? Maraming pa ganun yan eh. Okay, ngayon ang tanong, paano mo i-connect yung mga frame na yon, di ba? Ayan, column, di ba? Tapos yung roof beam or trusses, di ba? Depende sa ano sa scheme. So basically maraming ganun. Paano mo sila i-connect sa isa? Di ba? So kailangan makapag-transfer sila ng forces sa isa't isa, di ba? Para maging ano, para mag-act sila as one building. Okay, magta-transfer yun ng forces through the lateral members, pwedeng ano, girders, di ba? Yung mga beam na connected column to column, or pwede rin sa roof, no? Yung roof na yon mag-act as ano, isang solid flat plane, no? Ang tawag doon ay diaphragm. Okay, ngayon ang tanong, sige, paano mo ita-transfer yung forces sa diaphragm? Okay, paano mag-act as one yung diaphragm mo? So, isa yung, ito, yung mga braces natin, isa yan sa mga method kung paano natin tina-transfer yung forces from one frame to another. Okay, through, ano, yun nga, kapag nag-move, di ba? Paano nila ba-transfer? Yan, through the horizontal braces sa roof. Okay? How do we distinguish yung cables and rods? Okay, so ano naman no, madali mo naman ma-imagine. Ang rod isang buong solid shape, tapos ang cable ay parang tali, 'di ba, na pinaikot-ikot. Ang pinagkaiba niya lang is that yung yarn, 'di ba? Yarn ay malambot, 'di ba? Imagine mo yarn siya pero made of steel. So yun yung cable, no? And so rods and cables are frequently used in suspended roof systems and as hangers are suspension members in bridges. Okay, rods are also used in bracing systems. Okay, so yun nga, yung sample natin ito, mga rods ito. Okay, so at times, design natin siya to carry tension only. At times naman, both. No, kapag ka both, syempre, kung magki-carry din siya ng compression, um, meron siya ibang purpose. No, kapag ka ganun, kailangan mo rin siya design for the compressive members of pwede niya, compressive forces na pwede niya ma-experience. Okay, ngayon, the effective cross-sectional area in the threaded portion of the rod is called the stress area, and it's a function of the unthreaded diameter and the number of threads per inch. Okay, ngayon, so di ba, i-connect mo yan. So kapag kinonnect mo yan, doon sa dulo niyan, meron yung mga threads. Okay, alam mo naman siguro yung thread, di ba? Ano yung thread? Yun yung sa dulo, yung sa screw. Di ba? Kaya kumakapit yung screw kapag iniikot mo ay dahil sa mga parang ngipin, yun yung threads. Okay? Ngayon, kapag ka meron siyang diameter tapos nilagyan mo siya ng threads, ano mangyayari doon sa area doon sa may mga banda ng thread? Ano mangyayari? Mabawasan kasi kasi nilagyan mo siyang ngipin di ba? Ano yung hinulmahan nila yun. So bawas yun ngayon. Sabi, yung bawas na yun ay ano daw yung mga factors affecting the amount of area reduced, di ba? Depende raw sa diameter na unthreaded, kumbaga depende sa lalim ng binawas mo. Tapos depende kung gaano ka-frequent yung pag-ikot niya. Di ba? Kasi merong thread na na lang malumanay, di ba? Yung konting ikot lang. Tapos meron naman yung sobrang dikit-dikit. No? May mga gano'n. Siyempre, kung mas dikit-dikit, mas maraming area na babawas. Okay, ngayon, depende sa type, di ba? So, hindi natin sure kung ano yung gagamitin nila. Di ba? Kaya sabi na lang, meron tayong range of values, di ba? Meron tayong range of values. Okay, sabi dito, the ratio of the stress area to the nominal area varies. Okay, hindi natin alam. Depende nga Depende sa gano'ng kalalim, depende sa threads niya, di ba? Kung paano yung design ng thread niya. Okay, pero ang alam lang natin is that ang lower bound, okay, ibig sabihin, yung worst case scenario is that 75%, okay, 75% yung ratio ng area. Ano ibig sabihin nun? Okay, kung meron siyang buong area, okay, ang pinakamalalang pwede mangyari sa kanya is 75% lang ang pwede mong gamitin. Okay, yun yung safe assumption. Kaya ang ginagawa natin sa design, okay, the nominal tensile strength of the threaded rod can therefore be written as, okay, Pn is the nominal. Ibig sabihin yan yung capacity niya, no? Capacity niya based lang sa mechanics, wala pa yung design, di ba? Design kasi meron pa siyang factor. Okay, phi or omega, depende kung LRFD or ESD. Okay, ngayon, ASFU, alam mo yan, di ba? Force ito, di ba? Tensile force, di ba? Paano makuha ang tensile force? Stress times area. Ano stress? Okay, in this case, di ba, walang yielding na i-consider sa mga ganitong case of tension members. Lagi itong naka-fracture. Okay? So, laging pagkaputol ng rod or pagkaputol ng cable lang yung kino-consider natin. Okay, ngayon, paano mo kunin? Sabi dito, di ba, stress is FU. Okay, ano yung area? Siyempre, yung area ng bar. Okay, ngayon, yung AS dito is area ng steel. Okay, bakit steel? Kasi pwede kasing rod, pwedeng cable. Okay, pero basically, pares lang yun.
I mean, sa calculation, parehas lang. Okay, sabi dito, gano'n daw kalaki? Ano daw ang area ng steel? That is area ng bar, di ba? Times, ano daw? 75%. Bakit? Kasi kailangan i-consider yung nabawas na area dahil doon sa threads. Okay, ngayon, sabi, ito na ba yung capacity? Depende. Kapag ginamit mo yung LRFD, i-multiply mo pa siya sa P, di ba? Kung ESD, di-divide mo siya ng omega. Or sabi natin, di ba, kung 0.75 ito, 0.5 ito, di ba? Di-divide mo na ng 1.5 para makuha mo yung equivalent niya. Okay, kung makikita mo dito, di ba, sabi natin, ito na yung mukha niya dati. Bakit nagkaroon ulit ng dalaw na isa pang 0.75? Actually, ito yung nakita mo dati. So, ito yung bago. Okay, yung multiplier doon sa area initial. Okay, wag niyo siyang i-mix up, no? I-mix up. Okay, basically, kapag kapag rods and cables, parallel rods and cables, no, meron lang tayong additional na multiplier. Same procedure, di ba? Meron pang isang nabawas eh, di ba? Ano yung nabawas? Siyempre yung bolt. Siyempre hindi mo naman tutusukan ng bolt yan, di ba? Kasi nga, ano na yun eh, naka-screw ka eh, di ba? So, ayun nga, wala siyang bawas ng diameter dahil sa mga bolts. Okay? Pero meron siya nung bawas ng area dahil sa threads. Okay, so to prevent damage during construction, rods should not be too slender. Okay, sabi dito, dapat katulad ng mga previous na ginawa natin, hindi rin siya masyadong slender. Okay, pero ang mga rods and cables, hindi sila sumusunod do sa requirement na dapat yung slenderness ratio L over R is less than 300, hindi nila susunod yun. Okay, anong sinusunod nilang requirement? Sabi dito, walang sinabi yung code. Okay, there is no specification requirement. Okay, pero anong ginagawa natin in practice? Okay, we use a minimum of diameter na 5/8. Okay, ano lang yan, para napagkasunduan lang, no? Parang common practice na yun yung ginagamit natin. Kasi yung mga mas maliliit yan, no, mas madali silang mag-bend, no? Madali silang mag premature fail. Okay, so ano lang, parang same concept, no? Na ano ba yung concept natin kaya tayo nag-satisfy na slenderness ratio, di ba? Yung lower R is less than 300. Di ba? Sabi natin, dapat i-consider natin yun para kung sakaling magkaroon ng accidental loadings, di ba? For whatever reason, during construction, hindi basta mag-fail yung member natin, especially dahil wala pa namang tension forces that time. Kasi nga, hindi pa naman nag-a-act yun during construction pa eh. So wala pang wind, wala pang earthquake, di ba? So wala pang mga uh, things that will cause tension. Okay? Yan. So same idea. Ang pinakaiba lang ito ay may minimum diameter. Okay, walang minimum na walang maximum na slenderness ratio. Paano natin i-solve? Okay, so threaded rod is used as a bracing member that must resist the service tensile load of 2 kips dead load, 6 kips live load. Okay, what size rod is required if 836 is used? 836 still is used. Okay, paano mo solve? Okay, kung LRFD, i-factor mo yung loads, kuha mo yung loads. Okay, saan dapat ito equal? Di ba? At least equal siya dapat doon sa capacity. Yung capacity is PPN. Okay, P is 0.75 per fracture. Okay, ang PN mo is stress times area. Okay, ang stress mo yung FU. Ngayon, yung area mo is, ano daw to? Di ba sabi natin, yung area ng bar, na kailangan nating alamin ngayon, pero dapat meron siyang reduction na 75, may reduction siya na 25%. So, matitira is 75, no? 75% lang matitira doon sa bar dahil doon sa threads niya. Okay, so alam mo na yung breakdown. So, substitute. Di ba? By algebraic manipulation, you can get the area of the bar. So, 0.3678. Ngayon, ang tanong, kung yan yung area, ano yung diameter? Di ba? Alam mo naman yung ano niya. Alam mo yung shape nan eh. Di ba? Anong area niya? Di ba? Bilog. Anong area ng bilog? E di pi over 4. Diameter squared. So, makuha mo yung diameter. 0.684. Ganun lang. Di ba? Simple lang. Ngayon, ang tanong, ano yung gagamitin mo sa design? 0.684 ba? Di ba? Hindi, kasi wala namang ganun. Di ba? Sabi natin, kapag bumibili tayo ng mga materials, mayroon yung mga standards eh. Okay, ano yung mga standards? Usually, divisible yan ng 1/8. Okay, ngayon, tanong, sige, ano yung susunod na 1/8 na mas malaki sa 0.684? Okay, alam mo, di ba, syempre, yung 1/2, divisible by 1/8 yun, di ba? So, subukan mo dun, 0.5 plus 1/8, 0.625 plus 1/8 ulit, ano na yun? 0.75. Okay, ngayon, tanong. Sige, tingnan natin doon sa 5/8. Ang 5/8 is 0.625. Adequate ba yung 0.625 sa 0.684? Adequate ba siya doon?
Adequate ba siya doon? Mas maliit yung 0.625. So, adequate o hindi? Hindi. Okay. So, yung next size. Ano yung next size? Plus 1/8 mo ulit. Ano kasunod niya? 0.75, which is 3/4. Kaya 3/4 yung sagot natin. Okay? Ganun din sa ASD. Kung paano mo ginawa to, kung paano mo ginawa itong LRFD, ganun sa ASD. Pinagkaiba niya lang, magkaiba sila ng load combination at magkaiba sila ng factor. Dito kasi sabi, divide mo siya ng 2. Tama ba? 2 yung factor of safety natin. Pero sabi natin, okay lang yun. Kasi pwede mo naman nang wag alamin yun. Di ba? Kasi may shortcut tayo eh. Sabi natin, di ba? Ito, divide mo ng 1.5, yan na yun. Di ba? So basically, 0.5 din. Kung ayaw maniwala, eh, gawin mo na lang 1/2. Eh, di ganun din yun. Parehas lang yun. So, makuha mo yan. Tapos na. Di ba? Ganun lang. Simpleng-simple. Di ba? Kaya mo yan. Okay, ngayon. Many of the tension members that structural engineers design are components of trusses. Okay, when trusses are used in buildings, they usually function as the main supporting element of roof systems where long spans are required. Okay, they are used when the cost and weight of beam would be prohibitive. Okay, ano yung trusses? Sige nga, ano yung trusses? Kung kayo ang magde-define or magde-describe ng trusses, ano yung trusses? Ha? Yung, ano, yung may method of joints, no? May ganun. Di ba? Yung may mga stick-stick na pinagdikit-dikit mo, di ba? Tapos, i-analyze mo na mayroon siyang mga axial forces, di ba? Alam mong ganun siya eh. Eh, ano nga siya? Di ba? Anong purpose niya? Tension? Anong purpose ng truss? Kasi alam mo kung paano siya sinusolve eh, tama ba? Anong purpose niya? Ha? Ang purpose niya ay dapat mag-carry siya ng pwedeng roof, di ba? Pwedeng roof, pwede ring floor, depende sa trip, no? Depende sa pangangailangan. Okay? Anong part siya nung frame natin? Okay? Kumbaga, anong part yung, uh, anong purpose niya? Ang ganun. Yun yung basically yung tanong. Kasi yun yung dapat niya maintindihan. Okay? Kasi nung graduate ako, parang, siyempre, alam ko, trusses yun eh, di ba? Pero ano nga yun, di ba? Parang ganun. Okay, minsan kasi, kumbaga, alam natin yung mga bagay-bagay, pero hindi natin sila naiintindihan talaga. Anong purpose nila, ever, di ba? Parang ganun. Okay, kumbaga, kung ma-relate mo siya doon sa bagay na yun, mas maintindihan mo yung function niya at kung paano mo siya i-manipulate para tumama yung design. Okay? Nagkaroon kasi kami dati share ko lang, no, sa project namin before, sa, saan siya, manufacturing plant siya, no, gawa ng kotse. Tapos, meron kaming sobrang laking span. So, 38 feet, no? 38 feet divided by 3 something. Ilan yun in meters? Convert nyo nga, 38 feet in meters. 11 feet. So, imagine mo yung truss, ang haba niya, ano siya, ah, 11. Halos 4 floors yung haba niya. 4 floors yung haba. Sobrang haba niya. Tapos sa kabilang side, ganun din. Actually, 38, 28. Sobrang haba niya. Ngayon, may problema kami nun. Okay, ang naging problema namin, ang gusto ng client, ang gagamitin namin na section para sa is WT sa bottom chord, tapos sa top chord, WT din. Okay, tapos yung web members namin, mga angles. Okay, tapos limited kami do sa height or limited kami doon sa member na pwedeng gamitin. Sabi, yun lang yung pwede mong gamitin. Tapos dapat yung mga members mo, kunyari, WT hanggang ka lang, W18. Ngayon ang naging problema namin dahil sobrang haba niya, yung pinakamalaki na inalaw sa amin, kumbaga WT18 by something, yung pinakadulong-dulo na, hindi pa rin adequate. No, tapos yung mga web members namin, imagine mo yung angle, 10 inch by 10 inch. So, ganyan kalalim, ganyan. Tapos ganyan kakapal. No? Double angle yun. So, sobrang ang laki nun. No? Bawat isang web member, imagine mo trusses mo, ganun kalalaki yung web member. Ang na niya, kumbaga, sobrang kapal na ng mga kailangan namin na hindi na siya kayang i-procure nung manufacturing. Ngayon, ang question is,
Ano yung pwede mong gawin para ma-improve yung strength ng trusses or nung trust mo without increasing yung size ng member? Okay? Hindi ka na pwede, 'di ba, yung trust is composed of of different cell members, 'di ba? Ngayon ang tanong, anong pwede mong gawin sa kanya, 'di ba? Kung yung member na inallow sa'yo, sagad na sagad na. Okay? And pwede mo yung masagot kung alam mo yung concept ng trusses. Ano ba yung trust? Okay, yun. Balik tayo sa question eh. Okay, ano yung trust? Anong purpose ng trust? Magandang maintindihan niyo kasi yung mga bagay-bagay. Kasi pagdating sa actual, siyempre, hindi ka naman manghuhula lang eh, di ba? Magta-troubleshooting kayo, magso-solve ka ng mga issues. And yung mga issues, hindi mo yan mababasa sa libro, no, na ito kasing sabi ng book, pagbagsak yung trust, ganito yung gagawin ko. Hindi eh, di ba? Kailangan mo maintindihan yung principles, kailangan mo maintindihan yung ano ba siya, paano ba siya gumagana. Okay? Sabi daw, saan daw yung trust? Sabi, functions as supporting elements. No, sinusupport niya yung proof usually. Pero depende, depende. Basta may sinusupport siya. Okay, ngayon kung nagsusupport siya ng something, tapos anong orientation niya? Paano yung trust? Nakatayo ba yung trust? Naka-ano yung trust? Generally nakahiga. Kung hindi nakahiga, naka-slant konti, no, depende. No, ano nga siya? Para siyang, anong same purpose niya? Ano ba mga parts ng building? Ano? Beam? Ano pa? Columns, diba? Slab, footing. Ano nga siya dun? Ano siya dun? Beam. Diba? Ngayon, sige, alam mo na para pala siyang beam. Anong pwede mong gawin sa beam para tumaas yung capacity ng beam? Ano? Ano? Gagawin ano? Triangle yung beam. Hindi. Beam yung beam. Paano mo papatlakasin yung strength ng beam? Anong pwede mong baguhin do sa beam? Yung yung kapal, di ba? Pwede mong lapadan. Ngayon, yung paglapad nun, that is equivalent to increasing the size of the parts of the truss. Taasan mo yung size ng web member, yung, yung top chord, bottom chord. Kung hindi mo tataasan yung weight, ano pang pwede mong gawin? Tatamihan yung trusses, pwede din. Pero yung pagdami ng trusses, hindi nun napapataas yung capacity. Nababawasan lang nun yung load. Kasi ang mangyari, dadami siya, liliit yung tributary. Kung liliit ng tributary, liliit yung loading. Tama? So, okay siya, okay na approach siya. Pero hindi kasi sa lahat ng bagay, pwede kang magdagdag ng trust. Kasi ibig sabihin ng dagdag trust is dagdag ng mga materyales, di ba? Tsaka magbabago yung frame mo. Eh, minsan, yung location ng trusses na inalaw sa'yo, limited lang din. Kumbaga, doon ka lang pwede. Kasi kung magdadagdag ka ng trust sa ibang location, pwedeng may conflict sa MEP, di ba? Pwedeng ayaw ng architect, di ba? Or whatever, di ba? Okay, so focus tayo doon sa trust. Anong pwede mong gawin sa trust para ma-improve yung size niya? Kasi isipin mo, beam siya. Anong pwede mong gawin sa beam? Increase yung nandun ka na sa width eh. O ano na, increase yung area. Hindi. Yung, lapit na. Nandun ka sa width, ayun, height, di ba? Yung depth. Okay. Ang trusses, no, for the same size ng members, kapag nilaliman mo yan, ang mangyari, liliit yung mga forces do sa mga members. Bakit? Kasi ang nangyari, di ba? Imagine mo yung trust mo ay parang beam. Yun nga, di ba? Tapos meron ka, di ba, mga web members. Okay, meron kang top chord, meron kang bottom chord. Pag yan nag-bend pa ganun yan. Okay. Imagine mo na lang maganda yung drawing. Ano?
Hanggang ganyan yan. Ngayon, yung top chord mo, na-experience yan ay, kung gravity ang loading, ang na-experience yan ay compression, bottom ay tension. Ano yung na-experience ng mga web members? Di ba dapat siya yung shear? Di ba? May mga shear forces yan eh. Tama ba? Shear forces sa beam. Ngayon yung mga shear forces sa beam, di ba? Kumbaga, kung isang buo yan, yun yung equivalent niya. Yan yung mga vertical components niyan, ang mangyari ay re-resist yan ng mga web members mo in the form of axial forces. No? Ano ibig sabihin? Kumbaga, kung sa beam, di ba? Sige, nasaan malaki ang forces ng beam? First, shear ng beam. Saan malaki ang shear sa beam? Pag simple supported, nasa support. Ano ibig sabihin? Yung web member sa support, mas malaki dapat kaysa sa gitna. I mean, pwede mo pagpare-parehasin, pero kunyari nag-VBE ka, nag-value engineering ka, ano pwede mong gawin? Okay, yung web, nasa support, pwedeng yun lang yung malaki, tapos yung gitna maliit. Bakit? Kasi sabi natin, yun nga, parang shearing kasi yan. Okay? So dahil naiintindihan mo na ang truss pala ay parang beam, kaya mong i-optimize ngayon yung design. Naiintindihan mo ngayon na, okay, hindi pala dapat pantay-pantay to. I mean, pwede, pero pwedeng hindi. Di ba? Kung nagtitipid ka, pwedeng ito yung malaki na konti, tapos dito magtitipid ka ng konti. Pwede mong liitan yan, yung mga nasa gitna. Kasi hindi naman kailangan eh. Bakit? Kasi maliit ang share dun eh. Di ba? Ngayon, kapag halimbawa, hindi mo na pwedeng lakihan yung member size, okay, anong pwede mong gawin? Eh, di sabi natin, laliman mo. Di ba? Ang mangyari niyan, di ba? Halimbawa, meron siyang capacity for compression, meron siyang capacity for tension, di ba? Ano yun eh, couple moment eh, di ba? Couple forces, kapag may distance siya yung mag-create ng ano, di ba? Ng moment arm. Kapag ka merong forces, merong moment arm, merong moment, di ba? Ngayon, kapag ka merong moment, paano lalaki yung moment? Eh di, paglayuin mo sila. Tama ba na mas malaki ang moment capacity kapag ka pinaglayo mo ito? Maging ganito. Di ba? Same capacity, di ba? Greater moment na kaya nilang i-create dahil mas magkalayo sila. Okay? So ibig sabihin, no, if you want to manipulate something tapos pwede kang mag-allow ng greater depth. Din kasi sa case na yun, inlalaw kami, sabi nung parang counterpart namin na engineer sa US, sabi niya, ako bahala, sabi niya. Ayaw niya tayong pagbigyan sa column, magre-request tayo ng malalim na truss. So yung trusses namin nun for 4 meters yung height ng truss namin. Isang floor yung, yung lalim no, isang floor mahigit yung lalim ng truss namin. No, imagine, ganun siya kalaki. Kasi nga, sobrang haba nung span. Yan. Kasi ayaw kasi kami payagan na maglagay ng poste. Ayaw na lang payagan na i-break namin yung span ng truss namin. Eh di ang nangyari. Sige, naman, sky is the limit eh. Kumbaga pwede mo na taasan yung truss mo eh. So yung final design namin, inabot ng 4 meters yung height ng truss, no? Kasi nga, limited kami doon sa member size. Kumbaga hanggang W something lang kami. Tapos ayaw nilang pumayag sa ibang size. Tapos yung pinakamabigat na yung gamit namin. So wala nang choice. But another way is to increase the depth. Okay, lang, share ko lang, no? So, ano bang point nun? Okay, point is, sa design, no, hindi lahat ituturo sa book, di ba? Yung iba, decision making mo, manggagaling doon sa mga naiintindihan mo, di ba? Yung mga concept na alam mo, dapat naiintindihan mo yung behavior ng mga bagay-bagay, di ba? And kasi yung understanding mo, doon manggagaling yung decision making mo, no? Kung hindi mo siya naiintindihan, nagsosolve ka lang, di ba? Alam mo yung process kasi sinaulo mo, hindi ka masyadong magiging doon successful, no? And, dapat marunong kang mag-isip, no? Dapat maintindihan mo, yun yung goal mo dapat, no? Dapat maintindihan mo yung bagay-bagay. Okay? Ngayon, sabi natin, yun nga, ang truss ay parang beam, pero ang pinagkaiba nito sa normal na concrete beam is that number one, ito ay butas-butas, di ba? Sabi natin, anong mas mabigat, yung steel o yung concrete? Yung, yung ano? Yung, anong mas mabigat, yung steel o yung concrete? Yung steel. Yung material mismo, steel, di ba? Pero yung member, ano mas mabigat? Yung steel member o yung yung concrete member? Yung concrete na. Bakit? Kasi kapag kinonstruct mo siya, yung concrete, hindi naman yan madalas na gagawin mong butas yung loob di ba? Solid yun. Di ba? Tapos ikukumpara mo siya doon sa steel, siya, puro yun, di ba? Lang, line-line lang yun, di ba? Parang plate-plate na pinagdikit-dikit lang yun. So basically, mas mabigat ang steel, pero kapag ginawa mo na siya member, kasi kapag member na siya, mostly hollow na siya, hindi naman yan solid na steel din eh. Di ba? Kaya kapag tinignan mo, sinasabi dito, di ba?
strength to weight ratio daw niya, mas maganda raw. Di ba? Mas mabigat siya, pero mas maganda strength to weight ratio. Bakit? Kasi in actual, mostly hollow ang steel, di ba? Yung mga steel shapes natin. Okay? A truss may be thought of as a, sabi nito, di ba, deep beam with much of the web removed. Yun nga, para siyang skeleton ng beam. Okay, ngayon kung alam mo kung ano ang mga principle sa beam, yun din yung i-apply mo sa design ng trusses. Okay, and so typical roof truss construction is illustrated on the right. Ayun, so sample to ng ano, yung yung tawag. Okay, pero may iba't ibang pangalan yung mga trusses na yan, no? And yung mga trusses na yan, meron yung iba't ibang ano, meron yung iba't ibang behavior. Okay, particularly doon sa mga web. Okay, yung top chord and bottom chord niyan, lagi yung compression sa taas, bottom up, yung tension sa bottom, palagi yung ganyan. Ang nag-iiba is yung web members, depende sa orientation niya. Okay, depende sa orientation niya, mag-iiba yung behavior niya. Okay, mag-iiba yung forces na may experience niya. Okay, mamaya meron tayong gagawin dyan. Okay, so magamit mo mamaya yung mechanics mo dyan. No? Okay. And so roof trusses are normally spaced uniformly along the length of the building and are tied together by longitudinal beams called purlins, and by X-bracing. Okay, so the primary function of the purlins is to transfer the loads to the top chord of the truss, but they can also act as part of the bracing system. Okay, so ito yung ano natin, no? Top, ano natin, di ba? Top view. Tawag ito. Tawag doon? Ganun. Plan view ng ano natin ng roof. Okay, tapos meron tayo ng mga purlins, tapos meron tayo ng mga sagrad. No? And so bracing is usually provided in planes of both the top and bottom chords. No? So kung meron kang trusses, minsan meron ka sa top chord, meron ka sa bottom chord, na depende. Minsan top lang, minsan bottom lang, minsan parehas. No? Depende sa kung gano'ng ka-stiff yung gusto natin na mangyari doon sa ano natin, sa roof system natin. Okay, so but it is not required in every bay because lateral forces can be transferred from one braced bay to another through the purlins. Okay, sasabihin ito yung braced bay natin. No? Ang tawag dito sa isang distance ng purlin to purlin ay isang bay. Okay, sa isang bay, pwede kang magkaroon ng mga rods, pwede isang sagrad, di ba? Pwedeng dalawang sagrad, no? At every third points, no? Ngayon ang tanong, sige, paano ito makukonect dito? Di ba sabi, hindi mo daw kailangan laging lagyan ng braces lahat eh. Sabi, pwedeng alternate. Paano mo ngayon mako-connect itong brace bay na to dito para sila makapag-transfer ng forces? Sabi, through the purlins. No? And so, joke lang. Hindi pala ito purlin. No? Ano to? Trusses to. Trusses, sorry. Trusses. Okay, tapos ito yung purlin. Okay, ito yung purlin. Pa-vertical. Okay, yung purlin, ayan ay kinoconnect ng mga sagrad. Okay, connected yung mga sagrad yan. Okay. And so ideally, purlins are located at the joint truss, at the truss joint, so that truss can be treated as a pin-connected structure loaded at the joints. Okay, question. Sige, kunyari meron kang truss. Kunyari ito yung truss mo. Saan mo ilalagay yung purlins? Meron ka dito sa top. Okay, tapos, saan mo ilalagay yung purlins? Ano sabi sa mic mo? Saan dapat? Diba? Yung mechanics approach, yung sinusolve mo na summation ng forces sa bawat joint at joint A, B, C, D, di ba? Paano yung gumagana? Yun ay gumagana under the assumption na yung loading mo ay nandoon sa nasa yung mga loading natin doon. Nasa? Nasa connections, very good. Ang tawag natin doon ay yung mga joints. Okay? So ideally, yung mga purlins natin ay dapat nandoon sa joints. Ngayon ang tanong, pwede ka bang maglagay ng purlin dun sa gitna? Okay, sa mga nakikita nyo, sa tunay na buhay, sa bahay nyo, di ba? Sa mga trusses, kung may trusses doon sa bahay nyo, or diyan sa mga labas-labas, di ba? Saan nakalagay ang mga purlins? Nakalagay ba sila sa joints? Iba, oo. Nakakita na ba kayo ng purlin na wala sa joint? Diba? Nakita na kayo? Hindi kayo tumitingin? Tingnan nyo, kasi kapag nag-design kayo, di ba, halimbawa, may sarili lang yung project, pag mag-design kayo, doon yung makukuha yung feeling na, uy, medyo tama yung ginagawa ko kasi ito yung nakita ko eh. Di ba?
yun yung basis natin, no? Siyempre, hindi naman palaging nakita mo tama na, pero at least meron kang feel na ito yung usual na sizes na nakikita ko na nakatayo pa naman, di ba? Ito yung usual na spacing na nakikita ko na nakatayo pa naman, di ba? Magkakaroon ka ng benchmark, di ba? So, dapat, observant kayo, particularly sa structures. Okay, ngayon, question, pwede ba yun? Pwede ba yun? Question, pag ikaw naglagay ka ng member, ng purlin doon sa intermediate point, di ba, wala doon sa joint, anong mangyayari? Anong tingin niyo mangyayari? Kapag nag-summation ng forces ka, makaka-capture mo ba to? Ito makaka-capture mo? Hindi, di ba? Hindi mo makaka-capture yun eh. Okay yun. So, dapat mag-method of sections ka dyan. Dapat mo pa ganun. Medyo hassle ng konti, no? Okay, ano pang hassle dyan? Pag ginawa mo yan, hindi yan pure axial. Tama ba? Kapag ka nagka-summation ka ng forces sa joints, di ba, ang ginagawa mo, di ba, ikakat mo yun, tapos lalabas yung mga forces, di ba, padiretso yung mga, doon, galing sa joint, di ba? Puro palabas, sabi, assume tension, pag nag-negative, ibig sabihin, compression, naalala niyo yun? Di ba? Dapat naalala niyo yun. Okay, sige, hindi pwedeng malimutan niyo yun bago mag-boards, no? O, ngayon, sige, yun na. Eh, paano kung meron siyang load sa gitna? Di ba? Ano mangyari? Kakaroon siya ng load na hindi naman dapat. Kunyari, nakaganyan, meron siyang load pa ganyan, di ba? Tingin mo ba magiging pure action ito to? Ito, imagine mo parang beam yan. Kung beam yan, meron niyang, kakaroon niya ng pag ganun, di ba? Ang tawag dito sa force na to. Ito yung beam mo, di ba? Ito yung beam mo, tapos meron kang transverse load. Anong tawag sa mga transverse loads? Di ba? Magkakaroon ka ng mga sharing forces, sharing, di ba? Dapat talaga. Di ba, sharing forces? Kasi ito, action forces to, di ba? Action sharing. Ngayon, kung merong sharing forces, tapos merong point load, di ba, or vertical load na hindi along the longitudinal axis, magkakaroon ka ng bending. Oh, nag-design ka ba ng bending or nag-consider ka ba ng bending sa trusses? Di ba, hindi? Oh. Yun yung pinagkaiba ng mech sa design. Okay, sa steel design. Ang sabi dito, sabi bawal ba? Sabi, ideally. Ideally, burdens are located at the truss joint. Sabi bang bawal? Dapat dun lang. Di naman, di ba? Ngayon, ano yung catch dun? Sabi, sige, yun yung magandang mangyari. Pero pwede rin hindi mangyari. Ngayon, kung hindi yun nangyari, anong mangyari? Di ba? Kung hindi mo nalagay yung purlin, di ba, doon sa mga joints, anong mangyayari doon sa truss mo? Di ba? Bukod doon sa actual forces, kailangan mo siyang i-design sa bending. Okay? And hassle yun. Kasi nga, di ba, naka-axial ka na nga, di ba, nagbe-bending pa siya. So, medyo mas mahirap yun. So, kailangan may consider siya. Di ba? Additional calculation. Okay, and syempre, kung nagbe-bend siya, hindi siya pwedeng masyadong manipis. Tama ba? Kasi nga, compression na nga, tapos nagbe-bend pa, di ba? Eh di, mahirap papasahin yun. So, generally, ano mangyayari? Mas malaki yung mga size na makukuha mo sa kumpara sa ginawa mo yung ideal na yung purlin mo nasa gitna na lang. Okay nyo? Hindi siya bawal. Pwede siya, pero dapat i-design mo siya ng tama. Okay? Bukod sa pag-design sa kanya ng axial, dapat i-design mo rin siya sa bending. Okay, sabi dito, sometimes hindi mo maiwasan. Sabi, roof deck cannot span. The distance between the joints, no, intermediate purlins may be needed. Yun nga yung sabi natin, lalagay mo siya sa gitna. No, in such cases, top chord members will be subjected to significant bending. No, bending dahil nilagyan mo nga siya ng load sa sa gitna niya, no? Kumbaga wala doon sa joints. Okay, dahil meron kang load dito, okay, mangyari, magbe-bend siya. Okay, bukod sa bending, syempre, kung top chord yan, meron pa siyang compression, axial compression. And kapag ka nagde-design tayo ng steel members, yun yung mga pinaka-critical. Okay, bending and axial. So, ibig sabihin, medyo mabubugbog yung natin, no, top chord natin. So, medyo mas malaki magiging size niya. Okay, bukod doon, medyo mas mahirap siyang gawin kasi i-design mo siya as a beam column. Okay, ano yung beam column? Okay, beam column ay yung mga members na subjected to compression at subjected din sa bending, no? Biaxial ang ang effect sa kanya. Okay? So, beam column members, pag-uusapan natin yan sa mga uh, susunod na module. Okay, ngayon, Sagrad tension members used to provide lateral support for the purlins. Okay, most of the loads applied to the purlins are vertical. Okay, so there will be a component parallel to the sloping roof which will cause the purlin to bend or sag in that direction. Okay, so ano yung mga sagrad? Okay, ito yung purlin mo, di ba? Purlin, ganyan. Okay, ano yung sagrad? Yun yung magko-connect sa mga purlin mo.
Okay? Ang itsura niyan is ano yan, putol-putol yan no, sa tunay na buhay. Okay? And so kapag ka ano sa construction and kapag ka halimbawa magiging ano ka, QA QC ka, okay, dapat alam mo yung mga bagay-bagay, alam mo yung mga detalye. Okay, paano yung itsura ng sagrad? Okay, ang sagrad hindi yan yung mga nakikita mo na ano na yung sa mga putyo-putyong ano no project na ginagawa nila. Siguro sa nakakita na ba kayo ng ganun, yung sa mga purlin sa taas tapos binabarbecue nila ng ano, isang mahabang rod. Tapos ginagawa nila, wineweld lang nila. Bawal yun. Okay? Karamihan, no? Karamihan sa mga ano, sa mga madali ang gawa. And so ginagawa nila ganun na lang, no? Hanap lang tayo ng picture dito, sample. Ayan, ito yung itsura ng sagrad, no? Ito yung mga purlins natin, tapos meron kang ano dyan, sagrad, tapos may nut yan sa dalawang ends. Tapos yung kasunod yan, naka-offset ng konti. May alternating, naka-staggered yan. Okay, ang purpose niyan is dapat may connect niya itong mga purlin to one another. Tapos ito yung mag as parang connector nila. Okay, dahil dyan sa mga sagrad na yan, kapag nagkaroon ng loading no na medyo ano papunta do sa weak axis niya, ito halimbawa ito, imagine mo meron siyang loading na pa ganun, syempre paano yun, di ba pa-slant? So meron yung pa ganun papunta sa weak axis niya. Ito, hindi yan basta magbe-bend dito sa midspan niya kasi nakasupport siya dito. Kumbaga nakasabit yan diyan. But at the same time, ito nakasabit dito. Nagsasabitan silang lahat, no? So basically, dahil magkaka-connect sila, di ba? Nag-a-act sila as one, hindi sila individual na ano lang na mga purlin. Kasi ang purlin mahina lang yan, no? Kapag ka sa weak axis niya, di ba nakaganyan yan kadalasan na ganun. Etong axis na to, kapag ka ganun na bending, kumbaga pag mag-bend siya ganun, mahina yun. No? Kumbaga yung bending na ganun. Pagka ganyan, yung bending na ganun. Weak axis. So, ngayon, paano siya hindi magbabend sa weak axis? Lalagyan mo siya ng support do sa midspan niya. O kaya, sabi, kung hindi man midspan, ang practice natin is ilagay siya at every third points. Okay, so ibig sabihin, kung ito yung truss, di ba? Pwedeng sa gitna or pwedeng truss, sagrad, truss. No, every one-third points. Pwede rin every quarter point kung masyadong magkakalayo yung ano mo, yung mga trusses mo, no? And so sagrads can be located at midpoints, third points, or at more frequent intervals along the purlins, no, depending on the amount of support needed. Okay, depende kung ano yung kaya. Okay. Ngayon, if sagrads are used, they are designed to support the component of the roof loads parallel to the roof. Kung naka-incline siya, okay, kung naka-incline siya, di ba, pababa, vertical load, dahil sa dead load, live load, seismic tuloy, snow, di ba, kung ano man mga nakalagay sa roof. Pababa, di ba? Tapos, yung pababa na yun, meron yung dalawang component. Meron yung parallel to the roof, meron yung perpendicular to the roof. Ano daw yung sinusupport ng sagrad? Ano daw yung nire-resist ng sagrad? Sabi yung parallel to the roof. Yung pa ganun, na direction. Okay, dahil hindi lahat isusupport ng sagrad, dahil part niya lang, so ang mangyayari, gagamit ka ng trigonometry to get the component of the force na mapupunta doon sa sagrad. Okay, ano yung force na makukuha ng sagrad? Yun yung nandito sa part na shaded area. Okay, yung nandoon sa tributary lang. Okay, kasi ang sagrad parang, kumbaga, ano pa, parang normal, parang sa mga beam, di ba? Meron ka support dito, ito yung truss, di ba? May truss ka dito. Eh, naglagay ka sagrad dito, ang mangyari, yung magsusupport ng load that is parallel to the roof, ano lang, yung depende lang sa tributary niya. Itong part na to, isusupport ng truss, itong part na to, isusupport ng truss, itong part na to, to support ng sagrad natin. Okay? And so each segment between purlins is shown to support everything below it. No? Thus, the top rod is designed for the load on the roof area tributary to the rod. Okay, sabi natin, di ba? Itong sagrad na ito nakasabit dito, ito nakasabit dito, so on so forth. Ngayon, ito daw yung pinakataas daw, dapat kaya niyang isupport lahat ng nandoon sa baba niya. Okay, although the force will be different in each segment of the rod, the usual practice is to use one size throughout. Okay, sabihin, magkakaiba yung forces na pwede mo ma-compute, pero sabi, isa na lang daw yung gamitin. Okay, isa na lang daw yung gamitin. Okay, kasi ano yun
malilito pa yan eh, di ba? Pagka bumili ka ng ano, ng Sagrad na iba-ibang size, di ba? Meron tendency na ma-mix up nila yung ano, yung ah, yung size na i-install nila. So, mas malaking problema pa yun. Okay? The extra amount of material in question is insignificant. Sabi, kung ma-overdesign mo man ng konting Sagrad, okay lang. Okay, bakit? Kasi sobrang konti lang naman nun relative sa total construction cost. Okay? The use of same size for each segment eliminates the possibility of mix-up. Yun nga, iniiwasan nun yung mapaghalo-halo natin yung mga size. Okay, so paano natin solve to? Sabi, sample problem 11, a think truss spaced at 20 feet on center supports a 12 W6 by 12 purlins as shown. Okay, purlins sometimes or usually dito sa Pilipinas gamit natin yung C na cold form, pero sa pero sa ibang lugar gumagamit sila ng kahit anong type. Katulad nito, 'di ba? Gamit niya ay W shape, no? 6 inches yung depth, ang weight ay 12 pound per feet. Okay? Use 836 steel and design the rods and tie rod at the range for the following service loads. So ito yung mga loads mo. Okay? Metal deck at 2 PSF, built-up 5 PSF, snow 18, purlin weight 12 pound per feet. Ngayon, paano kung hindi sinabi yung purlin weight? Ingat, masasolve mo pa rin ba ito kung hindi binigay yung purlin weight na 12 pound per feet? Ano yung purlin mo? Ano yung purlin natin? W6 by 12. Kaya mo pa rin bang makuha yung weight ng purlin kung hindi binigay ito? Kaya dahil sa pangalan. Di ba? Sa pangalan niya na by 12, ibig sabihin nun 12 pound per feet. Okay, dahil sinabi ko na yun, ibig sabihin hindi na yun lalabas. No? Wala ka dyan ha. Hindi ka nakinig, wala ka dyan. Okay, so ngayon, paano mo solve? Okay, so halimbawa ito, for LRFD, paano mo kunin? Dead load. Okay, dead load from the superimposed loads tsaka doon sa self-weight niya. Okay, ano mga load? Okay, metal deck. Okay, 2 PSF, so area load. Okay, built-up roof, 5 PSF. Okay, ngayon, ito yung ano natin, no? Ito yung tawag dito. Ito yung, ano ba dito sa natin? Sabi yung Sagrad and Tyrant daw. Okay, sa top view, pag tiningnan mo yun, di ba ganito yun? Okay? Yung mga nakalagay doon na PSF, area loads yung mga yun. Okay, ibig sabihin, i-multiply mo siya sa area para maging force siya. Okay, ngayon, ano yung total force na i-resist ng mga Sagrad natin? Sabi, kung ang spacing ay 20 feet, tapos ang Sagrad ay nakalagay sa gitna. Kung 20 feet ang spacing, nakalagay yung Sagrad sa gitna, ano yung tributary area niya? Or ano muna yung tributary width? Ano yung tributary width? 10. Okay? 10 dahil 20, di ba? Tapos nasa gitna siya. Ano mangyayari? 10, 10. Tama ba? 10, 10. Yung 10 dito sa left, ganong kalaki yung i-carry ng Sagrad doon? Yung 5 lang kasi maghahati sila ng truss. Tama ba? Sa kabila, may 5 din siya. So basically, 10 yung total na i-carry niya. Okay, so alam na natin, tributary width ay 10. Ang load is 2 plus 5. Tributary width is 10. Saan galing yung 46.6? Okay, dun sa geometry niya kasi, di ba? Ito yung part na merong metal deck, na merong built-up roof, di ba? Ito yun. Ba? Yung slanted part. Okay, so dun mo siya i-multiply. 10 by 46.6. Okay, yun yung makuha natin na area. Okay, multiply mo dito. Okay, yun yung superimposed dead load. Ano pa? Okay, ano pa yung i-carry ng Sagrad mo? Siyempre, sabi natin may part ng purlin, 'di ba? Na isusupport yung Sagrad kasi nga 'di ba? Nakaganon yung purlin mo, nandito yung Sagrad, 'di ba? Yung middle half ng purlin mo, 'di ba? Ang magki-carry nun yung Sagrad na, 'di ba? In terms of magiging tension yun eh. Kumbaga, imagine mo, ito yung purlin mo, 'di ba? Yung middle half may nakasabit yun na pa ganun, 'di ba? Etong part na to, yung bigat na nandito, susupport yan ng Sagrad mo. Nakuha? Yung Sagrad yung magsusupport nun. Ngayon ang tanong, ano yung total force na yun? Okay? Sabi dito, okay, weight, 12 pound per feet, galing doon sa 6 by 12, diba? W6 by 12 by 12, 12 pound per feet. Okay, ganong kahaba yung purlin, truss, Sagrad sa gitna. Ganong kahaba yung part ng purlin na mapupunta doon sa Sagrad. Ano yung tributary niya? Ano? Imagine, may truss ka dito, may truss ka dito. Ito yung Sagrad mo.
Okay? Imagine mo siya. Ngayon, ito yung purlin. Ano yung part na mapupunta dun sa sacral? 10, di ba? 20, di ba? Imagine mo, 10 to, 10 to, 5 dito, 5 dito. So total yan, 10 pa din. Tama ba? Ano naman eh, basic ano lang, tributary width lang. Di ba? Ano lang, yung basic na one way, di ba? Okay. So 10. 10 yung width, di ba? So, yun yung haba ng purlin. Ito yung purlin, yun yung haba. Yung width niya, yun yung haba ng purlin na kukunin mo. Ngayon, 10, saan galing yung 9? Okay? Yung 9 ay galing sa figure. Tingnan mo, ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yun ang galing kasi meron kang siyam na purlins. Okay? Hindi siya mahirap. Bakit hindi mahirap? Kasi madali lang yan eh. Imumultiply mo lang. Ang tanong lang, ano yung pinagmumultiply dyan? Kung naintindihan mo kung saan nanggaling to, eto, tsaka itong mga to, sobrang dali niya lang. Ang tanong lang, naintindihan mo ba yung sinabi ko? Naintindihan mo bakit siya 10? Naintindihan mo ba bakit to 12? Bakit to 9? Pag naintindihan nyo yun, sobrang basic niya lang. Okay? Yun lang, intindihin mo saan nanggaling yung numbers. Huwag mo sauluhin yung pattern. Intindihin mo yung numbers na siya nanggaling. Okay? Hindi siya mahirap, no? Wala siya mahirap kasi numbers, di ba? Pero kung intindihin mo, madali lang yan. Okay, ngayon, sige, dead. Sabi, meron ka pang load. Ano yung load na pangalawa? Yung snow. Di ba? Eh, teka lang. Meron pang, wala na pala. Tapos no na. 18. Okay, ano yung tributary area ng snow? Okay, so meron kang 10 pa din, 'di ba? Yun yung part na i-carry nung sagrad mo. Ano pa? Meron kang okay, 'di ba kanina minultiply natin siya dito kasi ito daw yung part na merong dead load kasi nandito yung roof nasa slant, 'di ba? Ngayon, tatandaan niyo no, kapag ang pinag-uusapan natin ay mga live loads, okay, hindi natin ginagamit yung slanted load. Okay? Live load, roof live, okay? Snow, rain load. Okay? Yung mga yan, minumultiply mo yan doon sa projection. Okay? Doon sa projection. Parang imagine mo, ito yung pinag-uusapan. Okay? Ito yung snow na pinag-uusapan. Hindi mo siya i-multiply sa pag ganun. Hindi siya yung kapag dinrawing mo, hindi siya yung ganyan loading. No? Pag ganito siya, along the direction of the gravity. Okay? So, ibig sabihin, 10 times, hindi yung 46. Saan mo siya multiply? Kung 90 ito, at pantay sila, saan? 45. Okay? Yun ang galing yun. Okay? 10 by 45, yun ang tributary area niya. So, okay, multiply mo sa 18, makukuha mo yung 8,100 pounds. Okay, ngayon using LRFD, okay, dalawang load combinations that can possibly govern. Makuha natin, that's the load combination 3 will govern. Okay, ang load natin is 18,170.4 pounds. Okay, ngayon, sabi, ano daw yung part na i-carry ng sagrad? Sabi, yung parallel. Tama? Yung parallel lang. Ito yung parallel eh. Ngayon, ito yung thrust mo. Okay, sabi dito, okay, ito ay 12, ito ay 45. Okay, so solve. 45, 12. Ano yung angle dito? Okay na yung angle dito? Arctan, tama ba? Arctan, opposite, adjacent. Okay, may angle. Yung angle ng roof is 14 degrees. Ngayon ang tanong, sige, paano mo makukuha ito? Okay, sabi dun sa ano mo, di ba? Sabi dun sa mechanics mo, di ba? Ito, di ba? Ito din yan. Tama ba? Ngayon, ito yan. Okay? Itong total load, vertical load, yan yung resultant. Okay? Kung siya yung resultant, siya yung lahat-lahat ng loading. Siya yung i-breakdown mo. Ngayon kung siya i-breakdown mo, ibig sabihin, kung gagawa ka ng triangle, siya dapat yung hypotenuse. Diba? Kasi dyan ako nalilito dati. Kailan mo ba siya gagawing ganito? Di ba? Kailan mo ba siya gagawing pag ganyan? Di ba magkaiba yun? Na ito yung right angle or baka ito yung right angle. Depende kasi, depende sa i-consider mo, di ba, mag-iiba yung function. And syempre, kung mali yung function na napili mo, mali ka na. Ako, ang ngayon, paano mo siya i-breakdown? Okay, tandaan mo, ano ba siya doon sa triangle? Kung siya yung total, siya dapat yung pinakamalaki dyan. Kung siya yung pinakamalaki, siya dapat yung hypotenuse. Ngayon, kung i-breakdown mo siya sa axis na nakatabingi,
Okay, so mangyari, ito yung x-axis, ito yung y-axis, ito yung kailangan mo. Okay, etong angle na to, di ba, ito din yan? Doon sa ano mo, geometry mo kapag ka nag-ano ka, mechanics, di ba? So, suwang-suwa ka na dyan, alam ko yan eh. Di ba, yung nag-ano ka na, yung titingnan mo kung gumagalaw yung block, di ba? Paulit-ulit mo na ginawa yan eh. Di ba? O ngayon, tanong, sige, kung ito yung angle, ito yung kailangan mo, anong function? Ano yung function dapat para makuha mo itong horizontal component? Ha? Sine, kasi nakalagay dito eh. Di ba? Hindi. Ano, sine kasi siya ay opposite. Very good. Di ba? Opposite siya, sabi ng figure mo. Okay, so 18 hypotenuse sine angle kay sine 14 degrees. Kukuha mo, ito yung force na i-carry ng sagrad mo. Okay, ngayon, itong sagrad na ito na yung tension force niya. Di ba? Paano mo na siya i-design? Sabi mo, alam mo na yung, ano, di ba, design sa rad? Sabi mo, ano lang, di ba, 0.75, di ba? Times yung area, times yung FU. Ngayon yung area niya, di ba, area ng bar, pero sabi mo, may threads. Kaya meron ka pang additional na 0.75 na multiplier. Ayan o, 0.75 area, stress, tapos P na 0.75 din. Kaya dala yung 0.75 yan. Okay, makuha mo yung area ng bar, okay? Ito, tapos makuha mo yung diameter, di ba? Kasi pi over 4, diameter squared equals dito. Makuha mo yung diameter niya, 0.427. Ngayon ang tanong, bakit siya naging 5/8? Sabi natin, di ba, kadalasan gagawin mo, magpa-plus ka muna ng 1/8. Ang susunod na mas malaki dito is half inch, tama ba? 1/2 inch. Bakit ganun? Kasi minimum, very good. Ang sabi natin sa taas kanina, di ba, 4 rods. Okay, wala tayong limit for slenderness, di ba? Walang minimum slenderness ratio, or rather, walang maximum slenderness ratio, pero meron tayong minimum diameter, 5/8. Kung gagawin mo yung ASD, ganun din, yung ASD, ganun din. Okay, may tanong dito, sabi, ano naman daw yung size ng rod sa ridge? Okay? So kanina, sabi mo, di ba, ito yung sagrad na katabingi ganun. Sa pinakatuktok niyan, para makonect siya doon sa kabilang side, meron ka dito. Okay, ang tawag dito is tie rod. Ano naman yung size niyan? Sabi, kung i-design mo, ano yung size niyan? So basically, gagawin mo dyan, class, mag-ano ka, magsa-summation ka ng forces. Okay? Summation ng forces along the horizontal. Okay, itong R. Di ba? Kaya mo na to. Paano mo ito makuha? Okay, by summation ng forces sa vertical, makukuha mo yung R. Okay, by summation ng forces sa horizontal, makukuha mo yung P. Okay, alam mo na to, di ba? Ano to eh? Mechanics lang ito, kaya mo na to lang. Mukha ka na lang. Paubos na oras natin. Okay, so mukha mo yung P. Pag nakuha mo na yung P, yun na, design na ulit. Same procedure. Okay, force is equal to stress times area, tapos may P dahil design. Di ba? May 0.75 dahil sa threads. Di ba? Area times stress. Paano yung force. Ulit-ulit lang. Area, di ba? Makuha mo ulit. Diameter. Diameter is 0.435. Tapos kunin mo yung diameter. Tapos, mas mababa sa 5/8. Kaya 5/8 ang sagot mo. Di ba? Kung ASD, hindi ganun din. Kasi nakalagay doon. Sabi doon. Ne, ne, ne. Nakalagay dito. Bakit hindi? Bakit hindi 1/2? Okay. Sabi dito, walang requirement, hindi mo yung mahanap sa code. Pero in practice, ito yung ginagamit natin. 5/8. Ha? Hindi naman. Pwedeng pasado pa rin siya, pero hindi tayo gumagamit ng 5/8. Ng below 5/8.